We're back! This is Yin from Secret Channel, a faith healer, also mata readers. So ngayong gabing to, ngayong hapon na to, tignan natin ano gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Aquarius. So Aquarius, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap? So this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, kumapit-kapit ka dahil ito ang mensahe ng inyong mga gabay. Angel Spirit, please give me information for the sign of Aquarius. Ano ang pinaka-mensahe sa iyo ng ating mga gabay for today's video? Okay, there's a Knight of Cups. There's an offer. Wow, pasabog. Pero kasi sinasabi dito, there's a reward card. Offer by international. Taray. Or there's a local. Sinasabi sa'yo dito, there's a travel. May galati, may rampa. And of course, there's a Three of Swords. There's an heartache. Kumbaga ngayon, nagkaroon ka siguro ng heartache or depression, deceptions, or something stress. Knight of Swords represent sleepless nights, fear, no? Kumbaga nagkakaroon ka talaga ng takot at pangamba ngayon. Hindi ka makatulog, hindi ka makapag-isip na maayos, nag-overthink ka at the same time. There's a Knight of Swords. Okay, magiging mabilis daw ang eksena na to for you. At sinasabi sa'yo dito na kailangan mong manehuhin ng maayos ang iyong buhay. So, ibig sabihin, mag-focus ka. And of course, there's a Six of Swords. There's a transition. Manehuhin para makaalis ka sa situation pala. There's a Six of Swords. There's a transition. And getting away from the situation and detach from the situation. What is the Knight of Cups? There's a Queen of Pentacles. There's a practicality. Sinasabi sa'yo dito against a sense of business women. Kumbaga sinasabi sa'yo dito pagdating sa pera talaga, kumbaga matalas talaga ang iyong utak. No? Kumbaga business-minded ka or some of you baka may business or there's an offer or email na magdadala sa'yo ng finances. What is the word card? Word card represents the Ace of Cups. Wow! May pag-ibig sa ibang bansa. Muling may makakabangon na kababayan natin. Kumbaga sinasabi dito, di ba, may ganong eksena na mukhang may bagong eksena at may panibagong simula ka. Ace of Pentacles in a new love life, new romance, no? Mukhang may bagong magpapatibok sa puso mo, no? Baka may taong makikilala ka sa ibang bansa or sa bansa na pupuntahan mo or there's a travel around the world. So sinasabi sa'yo dito na mukhang makikilala mo to sa trabaho, negosyo, hanap buhay, or travel. And of course, what is the Three of Swords? What is the Three of Swords? There's a Nine of Pentacles, being practicality about sa finances. So, sinasabi sa'yo dito na, kaya ka na-i-stress, kaya ka na-depress that because sa routine. No, kailangan mong baguhin yung routine ng buhay mo. Siguro may mga bagay na ginagawa ka na parang naboboring ka na. What is the Knight of Swords? There is a strength card in the Eight of Wands. Strongest energy movement, strongest energy na there's a trouble, no? Kumbaga meron talagang mensahe. May message sa iyo ang iyong angel spirit dito na kailangan mo daw ng self-confident. No, kailangan mo ng confident dito. Kailangan mo tatagin at palakasin ang loob mo. What is the Knight of Swords? Okay, there's a Three of Pentacles. Collaboration, trabaho, negosyo, hanap buhay. Kailangan mo mag-focus. No, what is the Six of Swords? Kumbaga mabilis daw to. At sinasabi dito, about sa Six of Swords, there's Two of Cups and the Eight of Pentacles. Big sabihin dito about sa trabaho, negosyo, hanap buhay. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka talaga ng trouble, air and land, or water. Sinasabi sa'yo dito na mukhang may trabaho kang uumpisahan, partnership.
No? May partnership dito na success. Mukhang may travel talaga. What is the Knight of Cups, the Queen of Pentacles? There is a Ten of Pentacles and the Two of Cups. There's a long-term success and long-term investment. And of course, sinasabi sa'yo dito, itong offer na ito magdadala sa'yo ng balance. So, what is the Tower, the Ace of Cups? There is a Nine of Pentacles, blossoming abundance. Mukhang, ito na, itong taong makikilala mo, yung taong magpapabangon sa buhay mo. Ay, may kababayan na naman natin na yayaman. And of course, what is the Three of Swords and the Nine of Pentacles? There is a Five of Wands. Five of Wands, and of course, sinasabi dito na there's a lot of competitor or there's a lot of conflict, no? And of course, cheating, lying. Oh, kaya pala din, no? Kumbaga, nasanay o napabayaan, no? Sinasabi sa'yo dito, there's a Five of Wands, the Seven of Swords. Nagkaroon ng argument, and of course, nagkaroon ng cheating. Nagkaroon ng parang pagtatalo to talaga nagkaroon talaga siya ng kaya nasaktan, talagang sinasabi sa'yo dito, kaya ngayon maging practical ka na. Because there's a celebration, may celebration na darating sa buhay mo, magdadala sa ito ng ng pasabog, the Eight of Wands trouble. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na kumbaga nung niloko ka na walang ka ng confident, parang nanlumo ka, no? Kumbaga ngayon sinasabi sa'yo, bumangon ka. Bangon Pilipinas, bangon lahat. Charis. And of course, what is the Knight of Swords and of course the Three of Pentacles? There's a Six of Wands. There's a victory and success. So sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka ng success dito in the near future. So what is the Six of Swords, the Eight of Pentacles, and of course the Two of Cups? Additional messages. Okay, there's the Hangman reverse. New perspective. Ibig sabihin, baguhin mo daw yung perspective mo. Baguhin mo yung ginagawa mo. Kaya pala transition, no? Kailangan mong baguhin ang, dito yung routine mo. There's a Eight of Pentacles and of course Two of Cups. There's a partnership. Alam mo tong tao na to, makikilala mo, tapos magkakaroon kayo ng partnership talaga. Kumbaga, makakabangon ka sa nakaraan mo. Niloko ka, kumbaga, bumangon, nagtagumpay, nagkaroon ng opportunity para makahanap ng partnership na magdadala sa iyo ng victory and success. 10 and 9 of Pentacles, they're blossoming abundance and long-term investment, long-term success. Diba? And of course, the Six of Swords, victory. What is an outcome? What is the total outcome? The King of Cups, there's a devoted and supportive person. Ito na yung katapusan ng eksena. Kumbaga yung parang sa kwento, yung ang dami mo pinagdaanan, ang daming taong nakilala mo, pero taong ito ang magpapakita sa iyo ng tunay na pag-ibig. That card represents an ending and a new beginning. Transformation. Kumbaga sinasabi sa iyo dito na parang kamalayan at kamulatan pagdating sa pag-ibig. Kumbaga itong tao na to magpapatunay sa iyo na ikaw ay inaalagaan, ikaw dapat ay minamahal. There's a King of Cups, there's a devoted and supportive person. Kung magsusuportahan ka dito, laban sa laban, no? Sinasabi sa'yo dito, ito yung, the death card na parang transformation, parang binago ka dito. Parang yung perspective mo, yung pananaw mo sa tao, pananaw mo sa lalaki, o pananaw mo sa babae, parang bigla kang binangon, or binago, di ba? Ang taray! Talagang pagbabago ang nangyari dito, T. Ang laking pagbabago, parang ang laking parang from 0 to 10. Ganun siya, T. What is the Love Oracle card? There is a boat, no? Kumbaga sinasabi dito, there's a moving on and closure issue. Ito na yung sinasabi, di ba? Parang matatanggap mo na, no? Yung mga bagay na kailangan mo. Kumbaga progression, arriving, and of course moving on. Closure issue. Natapos na, no? Tinapos mo na. O tinapos na ng panahon, o tinapos na ng pagkakataon, o tinapos na ng angel spirit, ang pagkakataon sa'yo na makabangon ulit. What is additional messages? There's a relationship. Wow! Talagang may relasyon talaga dito, te. Ang ganda. And there's acceptance. May mga bagay lang na kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao mamahalin ka at hindi lang ng tao tatanggapin ka, pero may isang tao na magpapatunay sa'yo na kahit ano man anyo o ano man ang personality mo, tatanggapin ka niya. Pasabog. What is additional messages? Okay, sinasabi sa'yo dito, there's a trust. Magtiwala ka sa process and progress. And of course, sinasabi din sa'yo,
And of course, there's a spiritual teacher. Need mo ng advices, approaches. Kumbaga, kailangan mo ng taong magbibigay sa iyo ng informations. Regarding sa pinagdadaanan mo, kumbaga, kailangan mo ng healing advices. And of course, parang vocal, no? What is, but there's a children's, no? Kumbaga, involvement din dito may children's. What is Archangel Michael messages? Honor and trust your feelings. Magtiwala ka daw sa nararamdaman mo, ha? Yung gut feeling mo. And of course, my goodness, may cockroaches. Goodness, I'm sorry. Okay. There is a sense of humor. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na, sa lahat ng pinagdaanan mo, pero kaya mo pa rin ngumiti, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na, ang dami mong pinagdaanan, pero, 'di ba? Kumbaga, tumitingin ka pa rin ng ibang options. Taray dito, pasabog ka dito. So, what is additional messages? What is it? Okay, there's an angel. Support and guidance. Maraming taong sumusuporta sa even yung guidance angel spirit mo. And trust, magtiwala ka lang daw sa process and progress. So, what is additional messages? Okay, there's an angel of balance. So, ibig sabihin, magiging balanse ka dito. And door to value, may malaking salapi. Malaking salapi, malaking pera. And of course, healer of the ages. Ibig sabihin dito, pagagalingin ka, pahihilubin ng lahat ng sugat na pinagmulan. Kumaga, ito na ang pagbabago, ito na ang bangon. Diba? Ito na yung pagbabangon talaga. My goodness. What is the chakra? What is the chakra? There's a victim, no? Kumbaga, maaring biktima ka ng nakaraan, biktima ka ng abuso, biktima ka ng pananakit. So, sinasabi sa'yo dito na, parang talagang ang lakas ng energy na parang sa lahat ng pinagdaanan mo, niloko ka, biktima ka. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na makakabangon ka. No, there's a growth, expansion, 'di ba? Kumbaga yung ugat ng nangyari sa'yo, may bunga yan, te. Tandaan mo, when the time has come, darating yung araw na kumbaga sisinag ang liwanag sa'yo. What is the Jesus loving quotes? Sinasabi sa'yo ni Jesus loving quotes, I will not leave you comfortless, I will come to you. Ibig sabihin dito, hindi ka niya iiwan ng luhaan, hindi ka iiwan ng durog na durog. Bibigyan ka ni God ng instrumento para tulungan kang umangat at bumangon. So, what is angel's number? Para sinasabi ng bangon, bangon, bangon. What is angel's number? There's a 555. I am optimistic. Sinasabi dito, 676. I am optimistic. I am optimistic. Ibigyan mo. 676. So, sinasabi dito, I am optimistic. A major shift is about to come into your life. Experience and then change your path, direction, be open and stay positive. See? May pagbabago talaga. Parang there's a shift. A major shift talaga. A major shift coming in for you. Kumbaga, ito ang tutuklas, no, ng pagbabago. Tutuklas ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. What is the messages of life? I have faith in my life. So what is that? Today I give myself to life. I live in the here and now without concern for tomorrow because God is always near and will always and will never let me fall. My faith surround me. My with the light, no, have faith that life will always provide what is the most beneficial for my soul. Ibig sabihin dito, nagtitiwala ka sa buhay na ibinigay sa'yo ni God. Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng mga nangyari sa'yo, ipinagkakatiwala mo sa Kanya na, kumbaga, may plano siya sa buhay mo. May plano siya sa iyo. Kumbaga, alam mo, si God lang ang makakapagbigay sa iyo ng pagkakataon bumangon at umahon. So, alam mo na kumbaga, nasa Kanya ang pagpapala, nasa iyo ang gawa. So, sinasabi sa iyo dito na kailangan mo pa rin kumilos at gumalaw. Pero, sinasabi lang sa iyo dito, magdasal at gawing sentro si God. So, this is a weekly gabay for the month of
September 1 hanggang September 8 for the sign of Aquarius. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!